impyerno. Kaya makakaasa kayo lahat ng bagay na gagawin natin dito ay ayon lamang sa sinasabi ng Biblia. No, kaya dito ay yung pagpapalakpakan, yung pag-aawitan, yung pagsasabi ng hallelujah, praise the Lord, lahat ng yan ay nakabatay sa Biblia. Ang salitang hallelujah, ito ang ibig sabihin ito ay purihin ng Panginoon. Amen. At yung salitang amen ay pagsang-ayon. Ibig sabihin ay sinasang-ayunan natin o pinaniniwalaan natin yung mga bagay na patungkol sa ating Diyos. Kaya dito sa KGCMC, makakasakay kayo na hindi namin kayo tuturuan ng panibagong relihiyon. Ang aming pananaw sa buhay ay ayon sa sinasabi ng Biblia na walang relihiyon na makapagligtas. Kahit dito na kayo sa aming tinira, dito kayo umanin, dito kayo sumama, hindi namin mapapangako kayo ligtas dito. Dahil ang kaligtasan na wala sa religion, ang kaligtasan wala sa anumang klase ng denominasyon, ang kaligtasan masusuntukan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Dahil malinaw pa kayo sa sikat ng araw, ang sabi ng John chapter 14 verse 6, ako lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, sino man hindi makakakaroon sa Ama, kundi sa pamamagitan nito. Kaya ito yung sinabi ng Panginoon. So kaya sa oras kayo, gusto kong ibahagi ang sinasabi ng Biblia dito sa aklat ng awit. Actually, ang aklat ng awit ay sinulat ni Haring David at ng isang lingkod na ang pangalan ng Hur. Kaya sa oras kayo, gusto kong sabihin sa atin at banggitin ang sinasabi ng Biblia, panginggan natin ang lahat, ang tunay na mapalad. Mapalad ang taong ninaangkin din masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maging halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao at laging adikari, pagtawanan lamang at humakamaki ng Diyos na dakila. Pagkos siya nagagalak na magsalisip ng parang naaral, ang utos ni Yahweh ang siyang binubulay sa gabi at araw. At ang katulad niya ay isang punong kahoy na natanim sa tabi ng batisan. Laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin niya, siya ay tiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Iba ang kawang isiling at tatanay, at naipapadpad kung hangin ay humihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magtimintis. Iwawali siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. And verse 6, sa taong matuwid ay kung si Yahweh ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay napapahal. Dito ay binanggit ng aklat ng awit na mapalad yung isang taong nabubuhay na nandoon yung tinatawag na pag-aaral, pag-meditate, pagbubulay-bulay, pagpapahalaga, pagiging prioridad sa kanyang buhay ay ang salita ng Diyos. Bakit nga ba mahalaga ang salita ng Panginoon? Dahil sabi ng Bible, anuman ang gawin ng taong ito, itiyak na magtatagumpay siya. Maraming mga blibo at maraming mga tao ay nagtuturo ng tinatawag na tagumpay. Subalit ang susi ng tagumpay sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ay walang iba kundi mararanasan natin sa Diyos at sa Kanyang salita. Dahil sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6, tayo magtatagumpay hindi sa pagitan ng talino, kalakasan lamang natin, kundi sa tulong at pagsama lamang ng ating Diyos sa Kanya. Naniniwala ba kayo na ang Biblia ay kapahayagan galing sa Diyos? Naniniwala kayo na ang Biblia ay salita ng Diyos? Amen. Hindi ko alam natin. Naniniwala kayo ang Biblia ay salita ng Diyos? Ang Biblia ay tinawag na banal na kasulatan o salita ng Diyos. Pero kasi isang tao nagsabi sa akin, hindi ako naniniwala sa Bible. Sabi ko, itong Biblia ay ginawa ng Diyos para sa mga tao walang pagkakakilala o naniniwala sa Diyos. Upang mabati nila na meron ng isang manlilikha na kailangan nilang kilalanin sa kanilang buhay. Kaya sabi nila, ba't kami maniniwala sa Biblia? Ang Biblia ay sinulat lang naman ng tao yan. Sabi ko sa kanila, totoo, sinulat nito, ginamit ng Diyos, tao. Kasi ang babasa nito, tao. Upang malaman ng tao ang kapahayagan at ang kalooban o ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Ngayon, kung pagbasa nito, kabayo, gagawin ng Diyos kabayo upang maunawaan ang kapwa kabayo. It is simple. Kaya napakahalaga yung tinatawag na pag-aaral o pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sabi dito, the Word of God is a God's revelation to man. For every problem today, the Bible holds the solution. This is a guidebook to everlasting life. Yung Biblia ay patuloy na nagbibigay ito sa atin ng tinatawag na kapahayagan o ng kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ito ay isang solusyon sa bawat problema ang tinatawag natin sa mga panahon ito. At ito din Biblia ay nagbibigay sa atin ng tinatawag na gabay upang patuloy tayong magkaroon ng tinatawag na daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ngayon kung naniniwala tayo ng Biblia ay salita ng Diyos, paano natin patutunayan na ang Biblia talaga ay salita ng Diyos? Ito kasi isang malaking tanong eh.
So, we believe the Word of God, we believe the Bible, but ano yung proven natin? Ano yung patunayan natin? Ano yung katibayan natin? Na talagang Biblia ay salita ng Diyos. Simple lang. There is proofs that the Bible is the inspired revelation of God. Number one, it's wonderful unity. Kapag pinag-aralan niyo yung Bible from cover to cover, from Genesis to Revelation, meron siyang pagkakaisa. Alam niyo ba kung ilan sumulat ng Biblia? Ilang tao? Hindi alam. Ang sumulat ng Bible ay 4. Sabi dito, over 40 different writers wrote the 16 books of the Bible during a period of 1,600 years. No? 44 na tao ang sumulat ng Biblia. Ito ay binubuo ng 60 books at ang pakita nila 1,600 years. Ganoong kalayo yung pakita at iba't ibang mga writer, iba't ibang mga panahon. Subalit magugulat tayo. Sa kabila ng dinami-dami at sa tagal ng panahon na kanilang pagitan, mayroong pagkakaisa ang sinasabi ng Bible. Hindi sila nag-aaway-away, hindi sila nagkakalo-talo, hindi sila nagko-contradict. Kundi ang sinabi doon sa New Testament at ang sinabi ng Old Testament ay iisa at lahat ng ito ay napapatunayan. Kaya napatunayan natin na ang Biblia ay salita ng galing sa Panginoon dahil sa pagkakaisa nito, dahil sa tinatawag na kahanga-hanga pagkakaisa ng mga tao sa mundo. Number 2, versatility. Ibig sabihin ito, yung tinatawag na pagiging angkop sa lahat ng mga tao. No, yung Biblia ay angkop ito kahit anong sitwasyon, kahit sinong tao, kahit anong panahon, masasabi natin ito yung angkop sa pangangailangan ng tao. Kaya sabi ng Bible, Matthew chapter 4, verse 4, sabi, man shall not live on bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. Ang tao hindi lamang nalubuhay sa salita sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawid sa bibig ng Diyos. Kaya mahalaga pala sa atin na meron tayong panahon at oras sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil ito'y angkop sa ating pangangailangan. Ano mga kailangan mo? Gusto mo ba ng drama? Gusto mo ba ng tinatawag na kanta? Gusto mo ba ng bigmaan? No? Gusto mo ba yung love story? Lahat ng yan nasa Bible kompleto. Kaya kung sabi natin ang Biblia ay it's a perfect. Perfecto na yung salita ng Diyos. Lahat ng kailangan ng tao, narito na. Yun nga lang, hindi natin diskutin ng tao. Pangatlong bagay yung gusto kong patunayan ng Biblia ay salita ng Panginoon, ang sabi dito, its superiority to the other books. May pagiging mataas nito sa lahat ng uri ng aklat. Kaya, nung ako nag-aaral, ako ay high school, sabi ng aming teacher, sabi niya, sige, gumawa kayo ng mga parabol, ng mga talinghaga. Nang gumamit kami ng talinghaga, yung parabol of the sower, no? Inignore niya yun. Sabi niya, hindi natin kailangan yung mga parabol of the sower na yan na nanggaling sa Bible dahil in-consider nila ang Bible ay pinakamataas sa lahat ng uri ng aklat. At magugulat tayo, wala na kung anong